Yo, what's up mga chong? Papunta tayo ngayon sa North Caloocan kasi last time nag-post ako ng nung April Fool's Day na kung sino makapagpatato sa noo mananalo ng 100,000. April Fool's nga yun, sa kasamaang palad. May isang gumawa, hindi ko alam. So, punta natin siya, tingnan natin yung sitwasyon niya, kung ano bang ginagawa niya, kung ba't niya ginawa yung bagay na yun. Boss! Balita! Kamusta? Kamusta? Tara po tayo. Ito siya yung nakabasa ng post natin nung April Fool's Day, di ba? Oo. At sa kasamaang palad, Chong, hindi niya nabasa yung message sa ilalim. So, ayun ang nangyayari. April Fools. April Fools. Bakit hindi mo ba nabasa, Wen? Hindi ko nga na ano tinignan ko lang eh. Oo. Nakita mo lang yung post. Yung ayun lang, sa ano lang, sa may gitna. Sa walang. Tapos nagpatato ka na kagad. Ba't mo kuya, ba't mo naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan para sa bunso kong anak, at saka sa yung pang-tuition ng anak ko. Pang-tuition. Service ng anak kong bunso. Down syndrome. May Down syndrome. May Down syndrome kasi yung anak eh. Ilang taon na yung anak mo? 16 na siya ngayon, nung March yung birthday niya, 11. March 11. Kaya birthday lang din halos. So dahil doon kaya mo naisipan kaagad magpatato dahil doon sa nakita mong post na yun. Ano yan? Kung makahanap tayo ng magbubura, papabura mo, hindi na? Hindi na. Sa una, mahirap siyempre, kailangan para sa anak ko Pangailangan. Andiyan ba yung anak mo, boss? Andiyan ba yung anak mo? Andiyan sa baba Nasa baba? Mamaya puntahan natin. Paano yan, man? Sige, bigyan na natin si Kuya, tol. Ito, boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Salamat, maraming salamat. Sabihin mo lang, tol, kung kung anong desisyon mo. Pwede tayo humanap ng derma na magli-laser niyan para matanggal. Or ikaw, tapos yung kolong. Sagutin na rin natin yung kolong siguro. Yung kolong. Alam, kung gusto niya patanggal, hanap tayo ng magtatanggal. Mamit natin yung anak niya. Sige, puntahan natin yung anak. Viral ngayon online ang pa-contest ng isang tindahan ng takoyaki. Magpatato raw sa noo kapalit ng 100,000 pesos. Sineryoso yan ng isang netizen pero prank lang pala. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nakatato sa noo ni Mang Ramil Albano ang logo ng isang takoyaki store. Ito ang kanyang entry sa challenge ng tindahan na may premyong 100,000 pesos. Pero prank lang pala ang pa-contest. Pinost ng takoyaki store ang kunwaring tattoo challenge noong April 1 o April Fool's Day. Kaya nakalagay rin ang hirit na April Fools sa baba ng poster. Ang April Fool's Day ay taunang Western custom. Tampok ang mga biruan at lokohan. Pero ang tinuturing ng takoyaki store na joke at pampang-good time, sineryoso ni Mang Ramil. Kahit nga ang nanay niyang si Florinda, hindi makapaniwalang gagawin yan ng kanyang anak. Hindi naman siya bubuntao Marine engineer, ganun ang gagawin mo? Pinaghirapan mo siya? Ilang taon siyang nag-aral ng marine? Tapos ganun ang gagawin. Anak, hindi tama mamamatay ako sa kahiyan ng ginawa niya. Sana wag naman. Maraming netizen naman ang naawa kay Mang Ramil dahil sa tindi raw ng kanyang pangangailangan. Sabi pa ng ilan, dapat maging responsable rin sa pagpa-prank dahil hindi naman lahat ay alam ang April Fool's Day. What's up mga chong? Papunta tayo ngayon sa... Kasunod ng mga batikos, personal na pinuntahan ng may-ari ng Taragis Takoyaki ang bahay ni Ramil. Dito nalaman niya kung bakit kumasa si Ramil sa kanyang April Fool's contest. Ba't mo naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan para sa bunso kong anak, at saka sa yung pang-tuition ng anak ko. Pang-tuition. Service ng anak kong bunso. Down syndrome. May Down syndrome. May Down syndrome kasi yung anak Nang malaman ang sitwasyon ni Ramil, tinutuon na rin ang premyong 100,000 piso. Sige, bigyan na natin si Kuya, tol. Ito, boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Sabihin mo na lang ako pagka... Nag-alok din ang takoyaki owner sakaling gustong ipabura ni Ramil ang pinatato sa kanya.
Pero tumanggi na ang padre de pamilya. Sa dulo ng video, nagsorry rin ang may-ari ng tindahan. Hindi raw niya intensyon na makaperwisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.